Hi! Good morning! Welcome back to my YouTube channel! For today's vlog mga besh ay nandito ako kalakalin. Today is Sunday at medyo magiging busy tayo ngayon. Maaga pa, alas 5 pa lang. At magagayak na tayo dahil tutupad tayo ng ating tungkulin ngayon mga besh. Dahil dalawa yung tutuparan natin. Isang 7 a.m. saka 10 a.m. At nandito na nga ako sa kusina nila para uminom ng tubig. Ewan ko ba, basta dati pa naman ginagawa ko pagkagising ko, umiinom ako ng tubig talaga. Sabi nila maganda daw yun. Kayo ba? Ganon din ba ginagawa nyo? Comment down below mga beso. Ayun na nga, totoong malamig na talaga dito sa Canada. Kasi naman, grabe, imagine ninyo talagang mararamdaman mo na yung lamig. Buti na lang kamo, talagang ang lakas ng heater talaga nila Kalin. Punta naman tayo dito sa kanilang washroom or toilet. Pero dito sa Canada, mas common na tawag ay washroom. Inaantok pa talaga ako dyan. Kaya, alam mo yon, maaga pa kasi talaga at tulog pa sila Kalin. Ako yata yung maagang nagising kasi nga maliligo ako. At ang pinaka-favorite ko dito mga best talaga, ang bidet. Ayan, na-miss ko talaga yan. Na-miss ko ang UAE lalo. So anyways, magtututbrush muna ako and then maliligo, magbibihis at i-update ko ulit kayo mga best. So yun lang. Update tayo mga besh, nakalabas na kami ng bahay nila at nakita nyo naman sobrang dilim pa pero alas 6 na ng umaga mga besh. Ayan o, 6:05 na pero madilim pa at -1. Kaya sabi ko sa inyo malamig na talaga dito sa Canada. At ayun na nga, share ko lang sa inyo, pag winter talaga dito ay medyo madilim pa. Ayun, medyo mahaba ang gabi. Kaya ayun, biyahe muna kami mula sa bahay nila Kalin papuntang Kapilya is mga 5 minutes lang. Kaya hindi kami masyadong, alam mo yon, nagmamadali at ang all-in namin ay 6:15 para sa mga choir or kami mga awit. Kasama pala namin dito si Camerby, so siya ang nagda-drive. Yan, so thank you so much po Camerby. At ayun na nga, medyo nagmamadali na kami dyan. At ayun, nakikita ko na ang Kapilya. Napakaliwanag. At ayun na mga besh. Ayan yung Kapilya, ang lokal ng Halifax. Yan, so update ko ulit kayo pag nandun na kami sa loob.
Bye-bye. I love you po. Hi mga besh, update tayo. So after naming tumupad, yan tapos na. Ito yung mga akay po natin. Siyempre, Kali, nandyan pa rin. And habang naghihintay kami ng ensayo, so 1:30 ensayo namin. So sobrang siksik talaga yung schedule pag Sunday, no? Yes. Kali? So from morning, yan ang ano namin, from 5 a.m. So gising na, dire-diretso na yan. Ngayong araw lang na to kasi nga, nagkaroon kami ng video streaming ni Ka Eduardo. Yan. So talagang sobrang busy. At ngayon naghihintay na lang kami ng oras para naman sa practice namin for choir for the next week naman yon. So Wednesday and for Sunday worship naman. At the same time yung panahon, maaraw siya pero malamig. Pero ang ganda ng araw, sobra. So anong temp ngayon, Jen? Let me check. Feels like 3. Feels like 3, o diba? 6. Kaya yun, at isimula na talaga ng taglamig dahil kahapon nag-snow na siya. So yun lang, update ko ulit kay mamaya. So update tayo mga besh, nandito na ako sa Pizza Hut after ng tupad ng tungkulin, pagsamba, ensayo, pulong, lahat-lahat. Ngayon ay mag-alas 4 na, duty na ako. At syempre, closing. Thank you so much kay Henrik and Kasolay sa pagkabit sa akin. Grabe, 3:45 na. Yan, nakarating na ako. Iba talaga pag may sakyan ang bilis. So yun, bibis muna. Bis na ako, hairnet lang, tapos in na ako. Hi! Hi Ashish! Yes. So mga best, nandito na tayo sa store namin. Walang masyadong order, hindi namin alam kung bakit. How are you Ashish? From where you are? I'm from India, MP. My city named So, Gwalior. are you happy in Canada? Yeah, kind of. Yeah, How happy are you in Canada? if I rate on 10, I would say 7.5. Why? Yeah, just because sometimes it's just more busy or more hectic when you're a student while studying. You have a lot of work, study, work, everything, you know. That's why. And Otherwise, mga the Canada besh, is fun. si Ashish kasi, so nag-work siya at the same time, nag-aaral siya. Ganon. Pero mabait to si Ashish. I said you're good. You're a good person. So you make videos in your language, right? Yeah, so mamaya ulit mga besh, balikan ko kayo pa. Who is this person? So, yun tayo mga besh, update lang tayo. Hindi medyo, wala talagang tao, walang orders. At medyo relax yung work today because there's no orders, right? So, we can relax,
chill. पता नहीं क्या बोल रहा है ये, मुझे कुछ Ay, समझ नहीं आ रहा है. malum na hindi tora-tora. Ayun nga, medyo, alam mo yun, inaantok ako kanina pa, pero nilalabanan ko. So alam nyo naman na mula 5 a.m. in the morning hanggang ngayon, gising pa rin ako. And then, mag-out ako hanggang 2 a.m. Nakakapagod, pero ang sarap din sa feeling. Siyempre, alam mo yun, nagampanan mo yung tungkulin mo, nakasamba ka. And then, lahat ng, bilang isang may tungkulin, kumbaga lahat ng aktibidad, lahat ng gampanin mo, natugunan mo yung pulong, yung pagtupad. So, nakakatuwa at nakakapagpalakas talaga. Hindi ako ganun yung pagod na pagod. Inaantok ko lang siguro, pero okay lang din naman sa akin. And nasasanay din naman ako. So, yun lang. Anyways, mamaya ulit, balitaan ko ulit. I wasn't. So, You started? yeah. So mga besh, ayan, grabe, sobrang nag-rush kami ng mga 1 hour, pero parang hindi umaandar yung oras, sobrang tagal. Kaya ayun, it's already 6 o'clock na mga besh at nagagawa ko na mga prep ngayon. Kaya yun lang. So ulit mamaya update ko kayo. It's 6 o'clock na. Pero parang gabing-gabi na. Ganito kasi pag winter dito. Ang bagal ng gabi. Kaya ayoko nag-closing na ngayon. Bagal sa akin naantok na ako. Pero siguro pagod ako. Kaya yun. Time check, 7 o'clock na mga besh. And nagutom ako. Grabe, super rush. Ang problem. Sobrang gutom. Kaya yun nga, gutom ako. At nagutom din si Ashish. Ashish? Yeah. Nag-rush kami ng 1 oras. Kaya ayun, kain muna. Ha, may ula. Bye. Time check tayo mga besh. 8 o'clock naman ngayon. Napapagod na ako. Naiyak ako sa pagod. Nag-rush ulit kami ng 1 hour dire-diretso. Grabe yung deliveries. Alam mo yung katawan mo pagod na. Tapos bigla ako naiiyak, napapagod na siguro. Ganyan ganito ako pag pagod na. Buti si Ashish, tinutulungan ako. Tinutulungan ko din naman siya. So yun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtatrabaho. Hanggang alas 2 pa rin to mga besh. At ang makakasama ko sa closing si Bidget. Ngayon kasi, maaga pa. Alam mo yun, alas 8 pa lang. Pero parang gabi na talaga. Pero dire-diretso yung, yung orders. And then, 3 lang kami. Kaya nakakapagod din. And syempre, ako, pagod na din ako dahil kanina pa ako umaga. Pero salamat din at nakakaya ko pa rin naman. Kaya laban tayo. Laban! Laban! Alam mo yung pag napapagod ako, iniisip yung masasayang mga nangyayari sa akin before. Yung gano'n sa mga kaibigan ko na basta yung mga yung mga kung ano yung maisip ko na nakakatawa para hindi ako mapagod. Grabe. So, ayun, balikan ko ulit kayo after 1 hour dahil ngayon ay alas 8 na. Tingnan natin kung anong mangyayari ulit mamaya at anong chika ko sa inyo. Bye! So, mga besh, it's already 9 o'clock. At, ayun, hindi na ganun ka daming order. Pa isa-isa na lang. So, time na para maglinis. Nakapag pre-close na rin kami. And syempre, tinitingnan ko na lang din kung ano yung mga dapat gawin. Pero, so, ayun lang yung update for 1 hour. Nakasurvive tayo. 9 o'clock. Hintayin natin mag-10. Okay? Bye!
Update tayo mga besh. It's already 10 PM na at 4 na oras na lang. Mag-out na tayo. Grabe. So, umupo muna ako kasi medyo pagod na talaga ako. Saka wala naman ang order na tapos na. So, ngayon ay medyo chill-chill na lang kami. At nakapag-pre-close na din kami. At ayun, basta pag ganitong oras, madalang na yung orders. Pa isa-isa na lang. Ganun. Pero hindi natin alam kasi bukas ay holiday para sa Remembrance Day. So, walang pasok bukas. Pero ako day off ako at talagang matutulog ako kasi talaga mga besh, pagod na ako. Gusto ko nang matulog talaga. Gusto ko na magpahinga pero syempre wala tayong choice, may pasok tayo pa. Pero grabe, iba rin yung pakiramdam na pag natugunan mo talaga yung gampanin mo sa iglesia, yung tungkulin na tinatawag namin. Ako sobrang happy ako doon. Kaya yun, pagdating naman dito sa trabaho ngayon, okay din makakasama ko. Kaya lang nga talagang pag dire-diretso, kasi kanina 1 oras dire-diretso order, tapos 1 oras naman dire-diretso. Ngayon wala to, mga 1, 2, pahinga ka talaga. Kaya ayun, kumain din naman na ako kasi mula alas 11 ng umaga yun na yung kain ko, yung binigay na lugaw ni Kalin. Thank you so much Kalin. And meron din silang, hindi ko nakalimutan ko palang inumin yung kape na binili sa akin ni Jen. Hindi ko na alam kung sobrang busy nga din. Pero yung usual na Sunday ko talaga is gising ako ng 7 AM yan. Tapos aalis kami ng mga 8 o'clock. Tapos darating kami ng Dartmouth sa Kapilya mga 9. Pero ngayon kasi iba na yung magiging setup dahil nga sila ka Alvin, yung sinasabayan ko ay wala na dito sa Halifax. So nasa Dartmouth na sila. So hindi ko alam kung paano ko gagawin yung pag Sunday. Kailangan ko mag-bus. Pero sa awa naman ng Diyos ngayon talaga ay meron akong Saturday na hanggang alas 4 lang ako. Pero Diyos ko, nakakamatay din naman kasi nga ikaw lahat. Ang hirap, 'di ba? Nakita nyo naman pag morning yung vlog ko na opening ako. So kung di ka pa nanonood, panoorin mo na para makita mo doon kung gaano ko ini-stretch ang mga do. Kasama na doon yung katawan ko. Charot. Ayun, pagod-paguran talaga pag opening kasi dahil ikaw lahat ang gagawa. Nakakapagod. Yun, mabilis na yung oras. Tapos pagdating naman ng ganitong closing, medyo pagod ng very very light pero mas maraming pahinga din naman. Pero ang kalaban mo dito yung puyat. Kaya dapat uminom tayo lagi ng tubig. Ganon. Kaya yun, babalitaan ko ulit kayo pag 11 o'clock na. Kaya excited na ako. 4 na oras na lang. Mag-out na tayo. Ganon. Diba? Inasasaya ko na yung sarili ko. Pero antok na ako. Pagod na ako. Pero lalaban tayo, balong. Lalaban tayo. Bye. So update tayo mga besh. 11 o'clock na ng gabi. Naka 1 hour na tayo. Actually late na yung pag-update ko sa inyo kasi 11:30 na. Medyo natagalan lang dahil nagbilang kami ng tips ni BJ. So usually pag Sunday, kung sino yung closing, siya yung magpaparte-parte nung tip for the whole week. So yun, every week yun, naghahatian ng tips. So ngayon maganda din yung kitaan ng tips ngayon kasi nga dahil sa BOGO deal medyo nakabawi tayo. Ayun ang kagandahan pag may mga deal is maganda yung tips. Saka yun, ako naman usually talaga pag sa mga customer, pag alam mo na tayo mga Pilipino, diba, pag super friendly ka, matik yan, may tip lagi. Kaya medyo natagalan ako kanina. So ngayon naman ay dishes. So kanina din sabi ko sa inyo magmamap ako. Nakakagulan, hindi na ako pinagmap ni BJ. So siya na ang gumawa nung map. Tapos siya na din nagwalis. Nakakapagtaka. Ano kayang meron? Ang bait niya sa akin ngayon kasi nung last time medyo nagtalo kami niyan. Tignan lang natin mamaya ulit kung anong update. Kasi alas 12 na tapos 2 hours na lang. Marami pa tayong gagawin. Mamaya doon naman tayo sa kabila. So, yun lang. Bye!
So update tayo mga besh. It's already 12 o'clock in the morning na. Diyos ko, grabe, nag-countdown talaga ako mula kaninang pagpasok ko. Wala lang, parang malaman nyo din kung alam nyo yun, kung gaano din kahirap ang closing, lalo na pag wala kang ginagawa. Pero ako talaga, maraming mang gagawin dito. Pero syempre, pagod na rin ako. Sinabi ko naman, nakita nyo naman kung paano yung ginawa ko ngayong araw na to, diba? Kaya talagang grabe, nakakapagod talaga. Pero ang sarap din naman sa feeling talaga. So ayun na nga, mag-update tayo. So kaninang 11 o'clock nga pala, hindi masyadong maraming orders. Siguro mga 2 to 3, mga ganun lang ang orders. And syempre, deliveries na, wala nang masyadong walk-in dito or wala nang nagda-dine in. At mga ganitong oras, yan, pag alas 12, siguro 1, 2, pero ang ganda ng benta, in fairness. So yun lang naman. So ngayon, kilos-kilos pa rin ako, nagpiprep pa rin ako para hindi ako antukin at para, yun nga, maraming magawa, diba? Kayo ba mga besh, diba? Mas gusto nyo yung maraming ginagawa, diba? Kasi pag lagi ka lang nakatunganga or wala kang ginagawa sa trabaho, mas nakakatamad, diba? Kaya ako dito talaga galaw ng galaw. So far nagawa ko naman yung ibang mga trabaho ko na hindi natatrabahuin ng pang-umaga, and alam ko matutuwa sa manager ko kasi yun nga, may mga simple lang siya, task na binibigay sa akin, which is nagagawa ko din naman na, and para bawas trabaho din naman sa kanya. O maya-maya, ako na din lahat maghuhugas kasi ganun basta lahat ng gamit ng pang-closing ako na yung maghuhugas. Tapos siya yung mag-close ng system. So marunong din naman na ako. Kaya yun. At yun pa rin. Kinakaya ko pa rin. Update tayo mga besh. Alauna na. 1:30 na actually. Medyo na busy kanina dahil may 3 orders ako. At magiging busy na ako mamaya mga besh. Nag-update lang ako sa inyo kasi 1:30 na. At 30 minutes na lang uuwi na. Grabe. O, diba napasiyaw na ako pero nalalambot na ako mga besh. Kaya yun na, mamaya ulit. At ilang minuto na lang uuwi na ako. Gusto ko nang matulog. Pero thank you po talaga sa araw na to. Sobrang productive and sobrang biyaya kaninang umaga hanggang ngayon. And salamat sa energy. Salamat po, Ama. Ayan. At ayun lang, mamaya ulit. So finally mga besh, nandito na ako sa bahay. Hindi na ako paalam sa inyo. Kasi after ng 1:30 AM ay medyo mabilis na yung kilos talaga kasi nga 2 o'clock eksakto ay out talaga kami. Nakakainis pa kung kailan magsasara ka na, may mga umu-order pa. Pero wala naman kami choice, ginawa pa rin namin. So, tapos siguro kami mga 1:45 para sa order, and then syempre kailangan hugasan mo pa yung mga ibang gamit. And so far okay naman, nagawa namin, and then nakapag-send din kami ng record. Siguro nakalabas kami ng store 2:02. So yun, hindi na ako magpaalam sa inyo, hindi ko nyo nakita yung daan. Ayan, pero ngayon nandito na ako sa bahay and it's already, ayan, para makita nyo, 2:29. Grabe ito ngayong araw na to talaga. Nakakapagod. At least nakita nyo din yung closing life ko. Kaya yun, so maraming salamat sa inyo. And ito ang buhay ko sa Canada. Hindi ganun kadali, pero lumalaban ako. Yun lang masasabi ko. At sa Canada, pinapatatag ako. And sa Canada, nagiging matapang ako. Basta, ang dami kong natutunan dito sa Canada. Mahirap na masarap, pero susubukin ka dito sa Canada. Yun lang. Pero yung masarap din na nagiging masigla ako dito. Naiyak ako kasi alam mo yun, yung pagod mo mula kanina umaga hanggang ngayon. Kaya sabi ko talaga, pag nananalangin ako, Ama, pag napapagod po ako, iyakapin niyo po talaga ako ng mahigpit. Yun lagi. Saka palakasin niyo po lagi ako kasi
iba na eh. Mahirap dito sa Canada, pero ayun, mas lalo kong pinapatatag. Pagod lang siguro ako, di ba gano'n naman tayo, pag pagod, nagiging emotional. Actually, kanina din, medyo nagiging emotional ako kanina dahil siguro sobrang pagod na, gusto ko nang matulog talaga. Kaya lang ngayon naman nakaramdaman ako ng gutom, kaya happy ko kain muna ako bago ako matulog. So buti na lang di off ko bukas, kaya talaga magtutulog talaga ako, babawi ako ng tulog. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, sana hindi kayo magsawa na sumuporta sa aking vlog. So mahaba ulit to. At panoorin niyo pa yung mga ibang vlogs ko. Ayan, kain na ako ng bonggang-bongga, gutom na ako. So, at kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong vlog. Bye! Ha?